declaration by faith. May pananampalataya, hindi yung Jesus Christ, nagdududa pa, Jesus. Yeah? Please take your seats. Magandang hapon po sa inyong lahat. Praise the Lord. Salamat sa Diyos that we are all gathered here again. Unworthy as we are. Yeah, I'll go back here para at least yung slides na maano nyo po. Di ko matakpan yung ano nyo, yung mga verses. So, salamat sa Diyos. Busog na po ba lahat? Pero gutom pa sa word ng Lord. Oo, hindi tayo pwedeng busog na busog sa word of the Lord. Dapat gutom. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Pag busog tayo, ayaw na natin kumain. Pero yung spirito natin, dapat palaging gutom sa presensya ng Diyos tsaka sa word ng Lord. Amen? Ang sarap kaya ng word ng Lord. How many of you enjoys meditating and chewing and eating, partaking of the word of God? Woo! Kaya isang verse lang, konting verses lang, binabasa ko, tapos wala na. Lumalalim na yung ano ko, meditation ko, yung ano ko, kaya ang hirap tapusin yung buong Bible. Sa totoo lang, ang hirap ubusin yung buong Bible kasi pag may mabasa ka lang konti, parang ang sarap ng i-meditate, i-ponder, kasi ang lalim ng word ng Lord. Hindi yan natin basta-bastang maintindihan ng word ng Lord. Layer after layer, God reveals to us more spiritual depth of insight. Kaya yung theme natin for this year is spiritual insight. Sino pong nandun sa Cebu nung March? Oh, kaya pala excited ako. Hallelujah. Oh, lalong na-excited. Kaya di ba nakakagutom, nakakauhaw ang word ng Lord? Kapag na-encounter mo yung word ng Lord na galing sa trono niya, lalo tayong nauuhaw. Pero pag yung salita lang ng tao na parang sinusunod lang, yung panis na ba? Alam niyo yung pag kumakain tayo, sino dito gustong kumain ng panis na tinapay? Oh, wala, di ba? Kahit na may kape na masarap, ayaw mo rin kainin yung panis na tinapay. Ang problema ngayon, maraming mga preaching panis. Kaya hindi masarap. Kasi pag galing talaga sa trono ng Lord, masarap na masarap. Pero masakit. Hallelujah. Pero maganda kasi na-ooperahan po tayo. Yan ang gusto natin. No? So, again, our dear brother a while ago read about 2 Chronicles 20. That's our key verse this time. No? Kung alam naman natin yung sabi ko nga doon sa Cebu, nung sinabi yan nito ni Lord sa akin last year pa, spiritual insight, sabi ko, Lord, spiritual insight? Ano yun? Naintindihan ko konti, pero ano yun? Parang pati ako napaganon eh. Ano yun, Lord? Teka, ang hirap naman itong i-explain, parang sobrang abstract. Tapos, alam mo, amazing talaga si Lord. Kasi the more that I continue to meditate, the Lord continues to reveal what it is. Kasi pag maintindihan natin si Lord kagad, hindi na siya Lord. Hindi na siya Diyos. Kaya we need to meditate kasi hindi natin siya maintindihan kasi Diyos siya, tayo tao. He is perfect, we are imperfect. He is from everlasting to everlasting, we are limited. We are temporary. So kaya, kailangan natin bigyan ng oras talaga. So spiritual insight. So what is spiritual insight? There are so many description of spiritual insight that I'll give you. Spiritual insight is having eyes to see from God's perspective. So yung pagtingin natin sa sitwasyon, huwag natin tingnan sa mga nakikita lang natin. Ay nako, exciting yung nila, yung mga gawain nila kasi ang daming tao, maraming tumatalon. Excited na rin tayo. No, we don't respond according to what we see with our physical eyes. But we see things in the spirit realm.
Kaya po, ang ating, kung napansin nyo, wala dito, kung napansin niyo yung poster natin, eagle yung yung eagle na nakatingin sa baba. Kasi dapat tayo as Christians, yung pananaw natin, our perspective cannot be like the people of the world. People of the world are influenced by the news that they hear from social media, from the reporters. But as children of God, we are influenced by the good news of the Word of God. Hello, we don't respond according to what we hear in the news, but we respond according to what the Lord has to show us and tell us. That's why we need spiritual insight all the more in such a time as this, because we are now on the last days. Ibig sabihin, there will be more deception, more fake news, more pretentious. Marami ng peke ngayon. Ang problema, kung wala tayong spiritual insight, pinakadelikado ngayon sa isang Kristiyano na walang spiritual insight. Another way to see God's perspective, the second one is the ability to see situations the way God sees them. Generally the same. No? Pinigyan ko lang ng maraming diin para mas maintindihan natin. Ito naman, spiritual insight means perceiving what God is doing behind what is visible by the revelation of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, spiritual insight, dapat makuha natin, mag-gets natin yung aha moment natin pagbabasa natin ng Word of God. Or yung mga may sitwasyon na hindi natin maintindihan. Aha, kaya pala ito nangyayari. Aha, ganyan pala. Maintindihan natin yung aha moment, perceiving what God is doing. Anong ginagawa ng Lord? Behind. Sa likod ng nakikita natin. Ibig sabihin, let's not rely on our own physical eyes with whatever is happening. Ay, ang ganda ng kotse niya. Oh, ay, nako, ang daming mga tao sa simbahan niya. Successful siya. Not necessarily. In the eyes of God, they may look successful in the eyes of people, but in the eyes of God, He's not pleased. Pwede. I'm not saying lahat ng malaking church, ganyan. I'm saying, don't just look at the physical success, or don't look at things with your physical eyes. Look at things in the eyes of God. Ipikit natin, pag may nakita tayo ang ganda, pikit natin yung mata natin. Para hindi natin sila nakikita, i-connect natin yung spirit natin dun sa spirit ng Lord. Lord, ano yung mga nakikita mo dito? Sa tingin ko, Lord, successful sila, pero anong sa tingin mo? Kasi huwag tayo madala sa maraming tao lang ngayon. Be very careful by the revelation of the Holy Spirit. Kaya kailangan natin minsan ipikit yung mata natin para makalimutan natin yung feelings natin, yung mga gusto natin, yung mga desire natin. Kailangan kalimutan natin yun para magkaroon tayo ng spiritual insight. Kasi many times we are biased eh. Kasi gusto natin gusto namin ito. Oh, sige. So, sumusunod ka dahil gusto mo. Dahil gusto ko. Hindi. This is not anymore time to be led by our own emotion.
by our own wants. Ay, dito ako sa simbahan na to dahil si pastor bigay ng bigay. Tulong ng tulong. Doon ako sa kabila, hindi ako tinulungan. For all you know, binulungan siya ni pastor. Binulungan siya ng Lord. Huwag mo yan tulungan kasi ako mismo ang magpapakitang gilas sa tao na yan. Ang problema ngayon, kaya tuloy, maraming mga nag-church rin, di sila makaalis kahit alam nila na hindi sila dyan. I'm not encouraging you to get out. But what I'm trying to say is that it's very sad to hear that sometimes they feel guilty getting out there because sa dami ng tulong ng ginawa ng pastor. Tama? Mali. Maraming ganyan. Dapat hindi ka nasa church na yan dahil tinulungan ka ni pastor. Dapat nandyan ka dahil gusto ng Lord na nandyan ka. Kasi pag nandyan ka dahil kay pastor, so hindi ka na nandyan para kay Lord. Kay pastor na pala. Yun ang delikado ngayon. Na hindi natin napapansin kasi it sounds right in the eyes of people. But in the eyes of God, not, I am a jealous God. You should be there for me, not for your pastor, not for anyone else, but for the Lord. Palakpakan natin sila. Kaya po sa Jesus Reigns, walang binabayaran. Sa Jesus Reigns, wala rin kaming promise na tutulungan namin kayo pag may calamity. Kasi kung sinabi ni Lord sa amin, okay. Pag walang sinabi si Lord, wala, sorry. Si Lord ang provider, hindi kami. Hallelujah! Pag natanggal na yun lahat, wala nang tampuhan. Kaya tuloy nagkaroon ng maraming tampuhan sa mga ayuda Natandaan ko doon sa Tacloban, nung nung 2013, yung 10,000 na namatay sa flood. Yolanda. Sabi, 3 daw yung before the flood, 3 yung ministerial. Nung nag-flood, lalong dumami yung ministerial kasi dumami ang ayuda. So, mga kapatid, dapat magkaroon na tayo ng spiritual insight to understand that money cannot solve the problem. It is Jesus Himself when we all look to Him as the reigning King, as the greatest provider. Meron kasi tayo mga false expectation between us Kaya ayoko na, hindi kasi niya ako tinulungan Hindi nga dapat siya yung tutulong sa'yo. Dapat tinuturuan nga tayo, lumapit kay Lord. Kasi tayong lahat doon magre-rely sa Kanya. Kaya yung Jesus rin sinabi ng ating kapatid, sacrificial giving. Sasali ka ng Jesus race? Prepare your pocket. Kala ko ba ako yung bibigyan? Wala, sorry po. Sa Jesus Reigns, ikaw ang magbibigay kay Lord. Hello? Parang meat yun Hindi yung milk. Kasi ang milk, pinapadede mo pa. Pero ang meat, tayong luluto, tayo ang mag-prepare na. Tayo ang tatayo. Pero ang maganda, ibig sabihin, malakas na tayo kaya tayo nakakabigay, nakakatulong sa iba. Ano kaya mangyari sa body of Christ kapag magbago yung mindset? Imbis na hihingi, gusto ko ako ang magbigay. Kaya tuloy, divided ang body of Christ dahil puro expecting to be given. Mahaba pa yan, kung pwede kong ikwento yan, grabe yun. Mahaba pa yan yung sacrificial giving, malayo pa tayo ang body of Christ yan, pero buti na lang, meron na kaya ito nangyayari ang Jesus Reigns. Dahil kung
wala, hindi to mangyayari ang Jesus Reigns. I was telling that group of pastors a while ago, I said, do you know that until now, Jesus Reigns in Japan and Indonesia are going to celebrate their 10th year celebration. But you know what? Until 11th na pala, pero hindi pa nila nabuo yung sa Japan, hindi pa lahat ng prefectures, 7 prefectures. Ang Indonesia, medyo lumiit nga ang Indonesia, pero ang Pilipinas, it's thriving, it's getting stronger. Ibig sabihin, the Lord is in this nation. The hand of God, the hand of favor is upon us. Kaya po, huwag kang magpahuli. Paghandaan mo na yung wallet mo, yung bulsa mo para magbigay ka rin, para maisama ka sa mga pinagpala ng Diyos. Walang nag-amen. Pero pag sinabi ko, may 10,000 kayong lahat, amen! Lakas doon! Hello! Kaya walang spiritual insight. Yung mga palaging humihingi, walang spiritual insight. Yung mga may spiritual insight, gustong magbigay. Ano? Amen. Grabe yun. Ano, sabi ng Lord, it is more blessed to give than to receive. O sinong mas blessed nun? Sa nagbibigay. Tanong, ready ka bang magbigay? Diba? Spiritual insight. Kasi, pag marunong ka magbigay, marami kang aanihin. Pag hingi ka ng hingi, yung nagbigay sa'yo, payaman ng payaman, yung mayaman yung nagbigay, ikaw naman pakonti ng pakonti. Lalo na ang problema, yung puso paliit ng paliit pa. Kaya wag na, baguhin na natin yung ano natin. Diba? Yung mindset natin. So anyway, going back to the spiritual insight. Philippians 1:9-11. This is Paul's prayer. Ano ang prayer ni Paul? That your love may abound, that our love may abound more and more in knowledge and depth of insight. So gusto pala ng Lord na lumalalim yung ating pagkakaintindi sa word ng Lord so that we may be able to discern what is best. Not just discern what is good, but what is best. And may be pure and blameless for the day of Christ. So, ibig sabihin, we need spiritual insight to do and to give God the best, excellent lives, excellent giving, that we may be pure and blameless. So, pag wala palang insight, ibig sabihin, pagsara yung ating spiritual eyes, what is the opposite of spiritual insight? Spiritual blindness. That's it. So, ibig sabihin, kung hindi namulat yung ating spiritual eyes, we are blind. Blind to what? Blind to the things of God. Kaya tuloy, yung mga taong humihingi, yun yung mga mindset ng tao sa mundo. Pero ang mindset dapat ng anak ng Diyos, magsikap ako, magpray ako, I want to grow, I want to seek first His kingdom and His righteousness because I want God to bless me, not so that I'll be able to brag, but I'll be able to give and plant seed for the furtherance of His kingdom. Hallelujah. Parang nalungkot kayo. Ilan kaya sa porsyento ng Kristiyano sa body of Christ na may ganyang mindset? Marami ba? Malaki ba ang porsyento na ganyan ang mindset?
Parang hirap hanapin, no? Oo. Parang hirap hanapin dahil wala nga spiritual insight. But if we have spiritual insight, hindi naman panalos-dalos na kahit hindi sinabi ng Lord, pero we will want to be the one to give than to receive. Because, di ba sabi ng Word of God, you are called to be the head and not the tail. Above and not beneath. The lender, not the borrower. So that means the giver, not the receiver. Gusto natin yun, maging head tayo, pero kung palagi tayo nagre-receive, hindi tayo magiging head niyan. We cannot become the head if we are under the yoke of somebody giving to us, financing us. We will be under the control of the person giving us the money. So sa Jesus Race, walang binibigyan ng pera, lahat nagsasakripisyo, so walang hinahawakan sa leeg. Si Lord ang naghahawak sa atin lahat. Hallelujah! Walang utang na loob. Lahat gumagalaw. Lahat nagsasakripisyo. Kaya walang nag-aaway dahil walang ayuda. Hallelujah. Alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, pasalamatan natin si Lord na napasa na ang ating bill sa kamara. Palakpakan natin si Lord. We're waiting for the peace of the Senate para pumasa yung ating bill. Naguguluhan pa sila doon so hayaan na muna natin sila. Hayaan na muna. Inaantay natin sila kasi may mag-author na doon. Ang amazing pa, hindi Christian ang nag-author. Ready to author our bill in the Senate, not even a Christian. Anong ibig sabihin ng author? Siya yung papasa ng bill natin, pero hindi siya Christian. Kaya we can never limit God. God can use even non-Christians to do it. Amen. So kaya, pag patiningnan natin, alam niyo po, yung 5 core value na binigay namin doon, kasi this year, pumasa Nung last year, was it last year? No. It was during the, parang 2020, ewan ko na anong year yun, basta Zoom meeting kami. Pinasalita kami lahat. Tapos nung ibigay namin, kinanta namin yung 5 core value. Sabi namin, you know what? The 5 core value made an impact in the society. Because when they called for, nung tinawag nila yung mga surrenderies during the time of Duterte, daming mga pastors lumabas, tumulong sa mga government, sa local government, sa mga police, sa mga not even that, even after that, because nagbago na yung mindset. Kahit na walang natatanggap na pera, willing sila mag-work sa community. So, sabi ko, because of the 5 core value, nagbabago yung mindset. It's not anymore for us, but it's to give back to the Lord in whatever we can give. To make a difference, to make an impact in the community. Alam mo, napanganga talaga sila sa 5 core value. Sabi nila, ang galing ng 5 core value ng Jesus Race. Kasi, pati sila, hindi nila magawa yun. Naghanap sila ng ayuda. Wala na nga ayuda. Minamaleta pa nga Di ba? Kaya makamundo yung ganyang mindset. Pero yung mindset na tayo yung magbibigay, yan yung mindset ng anak ng Diyos. Amen. Mukhang 10 lang yung pumalakpak. Amen. Kaya yung pag magkumpul tayo dito, ay, wag ka nang magbigay ng tayo na lahat will bring our own food. Di wala nang problema ang mag-organize. Hallelujah. Alam niyo po, anong sinabi ko? Ewan ko, bakit dinidikdik tong sacrificial giving ngayon? Hindi ko alam. You know what? In Cebu, in the Jesus Race team, our worship team, they practice
twice a week. Starting, anong month? August? July. July, twice a week for November 30. Twice a week, they start at 7, they end around 10 in the evening. 3 hours every time they practice. Do you know? Nung pinakauna pa, naghahanda ako ng pagkain. Umabot ang isang araw, one day, I said, kayong lahat dito, puro kayo may trabaho, wala nang pagkain, kumain kayo bago kayo pumunta dito. So ngayon, hindi na ako naghahanda kasi sabi ko, naubos yung oras sa pagkain, naguguluhan yung mga may hugas, may ano. Sabi ko, tanggalin ko nga yan lahat. Kung gusto niyo sumali kayo, kumain kayo. Kasi kapag hindi niyo kayang pakainin yung sarili niyo, wala kayong karapatan na mag-lead ng worship. Hello? Ay, hindi ako pupunta, hindi ako mag-lead ng worship, hindi ako sasali sa worship team kasi wala pagkain. Huwag na nga, kasi hindi mo kaya. Hindi dahil wala kang talento. Dahil hindi mo kayang pakainin yung sarili mo. Maghanap ka muna, magtrabaho ka muna, tumayo ka muna sa sarili mong paa bago ka mag-lead ng worship. Kasi ang worship ay hindi kanta lang. It's a lifestyle of standing in the Lord. Hello? Kaya ngayon, pati yung costume nila, mamahal kaya ng mga costume every year. Bago yan, walang lumang costume. Sa November 30, hindi namin yan ginawa na compulsory. But we told them, compulsory ba? Hindi, no? Hindi compulsory. Sabi namin, sige, kung sino yung willing magbayad, kayo magbayad ng costume nyo. Oh, sila magbayad. Hindi lahat, hinahayaan ko yan sila. Let them grow on their own. Damit nyo naman yan pagkatapos yan, susutin rin nyo naman, party, pang ano. Bakit hindi kayo willing gumastos para kay Lord? Pero pag sa sariling party nyo, sarili nyong okasyon, willing kayong gumastos. May pera kayo kapag sariling okasyon. Pero pag kay Lord, walang pera. Ano ba yan? Hello? May pera pang load, pero walang pera para bumili ng sariling pagkain. And we want to make a difference, better go home and look ourselves in the mirror if we have the authority to lead people in worship. Hello? Kaya yung worship, mali rin yung understanding natin sa worship Akala natin kanta yan Hindi yan kanta. It's a lifestyle of making Jesus as our King. Dapat si Lord ang nag-guide sa atin. Si Lord ang nagpapatayo sa atin. So these are spiritual insights. Ang daming mga insight. Kaya kailangan natin ng insight ngayon. So, Ephesians 1:17 to 19, another prayer of Paul, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, prayer for Ephesians, to give you spiritual wisdom and insight, so that you may grow in the knowledge of God. I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called His holy people who are His rich and glorious inheritance. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. Ito gusto ko emphasize ito. I also pray that you will understand the incredible. Sana yun? Yan. Balik doon. Incredible greatness of God's power for us who believe Him. Ito, incredible greatness of God's power. I-connect natin doon sa kaninang umaga. There is a form of godliness but denying its power. Mga kapatid, ang kailangan ng mga tao ngayon, hindi lang salita. Kailangan makita yung incredible power ng Lord mag-work sa bawat isa. Hindi yumaman lang. Blessing na yon pag gusto ng Lord. Yung power ng totoong may pagbabago sa buhay natin. Na kahit bata ka, maniniwala ang tao sa iyo because you are a woman or a man of your own word.
you could be trusted with what you say. You don't compromise. Pag ito ang kausap ko, grabe, sigurado ako, di yan naglalay. Pero, nakakalungkot. Kasi ang katotohanan, hindi ganyan ang karamihan. Alam niyo po, nagkakaroon ng sobrang may mga disparity ang within the body of Christ. It's because, pag narinig mo yung word na Christian, sigurado ka? Sira na ang pangalan ng Christian. Kaya kailangan magbago yun, mga kapatid. Kasi God is so at work this time. Bakit ko ito in-emphasize ang incredible greatness of God's power? Kasi we are now on our 15th year. And I said this in Cebu. Few days before the summit in Cebu, we were having our nightly worship. Alam niyo po ang sabi ng Lord, sabi niya, "Nak, this year, starting this year, to the next 7 years, tandaan mo na, I will show you and perform my resurrection power in your midst." Sabi ko, Lord, wow, pero ano yun, Lord? Sabi niya, "Nak, the first 7 years of Jesus' reigns, from year 1 to 7. Second sets of 7 is from year 8 to year 14. Year 15 to year 21 is the third set of 7s. And Jesus rose on the third day. So the next 7 years is the third set of 7. And he said, I will be performing in a greater measure my resurrection power. Kaya po, dapat pakinggan natin itong 4 points ng spiritual insight. Again, based on the key verse dun sa 2 Chronicles 20. Ang unang point na binigay ng Lord to simplify how to receive spiritual insight. Absolute dependence on God. Napansin nyo, hindi lang dependence, absolute dependence. Kaya, hindi pwede ngayon mag-depend tayo kay Lord, next day, nakalimutan naman natin si Lord, tapos itong problema na to, mag-depend ako kay Lord, pero ito, kaya ko. Walang ganunan. Lahat dapat i-remind natin yung sarili natin, pati ako, I have to remind myself that we have to absolutely depend on God in all things, whether in personal things, whether in small things, big things, personal, ministry, trabaho, kahit saan. Let us rely on the Lord. Let us depend on God, not on pastor. Kaya tuloy na, tumatanda na pastor nyo. Mga young people dito, huwag kayong rely kay pastor. Pero si pastor naman, huwag mong don't teach them to rely on you. Teach them to rely on God. Pastor John, can you prepare that, yung wire? Yung wire. Mamaya, i-explain ko yun. I've been here, pero, Pastor Alus, na-explain ko na dito sa Alba yung wire. Kung nakita mo, hindi pa? Sige, I will show you. Yun yung absolute dependence on God. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord, verse 3 and 4. 2 Chronicles 3 and 4. And begged the Lord for guidance. Si King Jehoshaphat, hindi siya pangkaraniwan na hari. He had military victories even before the Moab and Ammon battle. Before the battle, this battle, surrounding nations feared him. The Philistines brought gifts and silver as tribute, and the Arabians brought flocks. So, ibig sabihin is very respected as a king. Hindi siya weak na king. He built fortified cities and strengthened the army.
He has a very large and organized military force. You have to understand that. This shows he was not weak militarily. He was already strong and respected. So hindi siya yung nasa tabi-tabi lang na hari. Pero tingnan niyo, hari na nga siya, but he still depends on God. He did not rely on his own army or military. He depended on God. Alam niyo ba ang story behind this? Bago ito, sa chapter 18, actually, yung anak niya, married to the daughter or son of King Ahab. Daughter ata yun, I'm not so sure. Basta nag-asawa doon sa anak ni King Ahab. Tapos, nagkwentuhan sila, nag-visit siya, nagkwentuhan sila. Sabi ni King Ahab, let's go, let's fight and then conquer Ramoth Gilead. And he said, oh, siyempre, kumpare tayo, samahan kita. Sabi ng hari, teka muna, at sabi ni King Jehoshaphat, teka muna, pero tanungin natin si Lord. So tinawag nila yung mga 400 prophets, sabi nila, go, you need to go. Pero siguro si King Jehoshaphat, meron siyang spiritual insight. May nagnanag sa kanya na conviction sa Holy Spirit na, teka muna, magtanong ka, siguraduhin mo yan kung pupunta ka o hindi. Sabi niya, meron pa ba ibang prophet dito? Sabi niya, may isa, sabi ni King Ahab. Pero galit na galit ako doon, nakakainis yun kasi puro pangit yung negative ang sinasabi niya palagi. Nakakainis talaga yun. Pero sige, tawagin mo na. Tapos pinadala yung messenger, sabi ng messenger, ayusin mo yung pagsasalita mo dyan kasi lahat nagsasabi na pwede. Sabi ng prophet, I will only say whatever God tells me to say. He's not afraid to go against 400 prophets. Not afraid even to go against the king. So he said only what he needs to say. So to cut the long story short, he was against it. Pero pinilit. Ano pa nga siya, pinreso pa nga siya, nagalit pa nga yung hari kasi So pinilit nila. Sabi ang galing ni King Ahab. Si King Jehoshaphat, tanga pa nun. Medyo tanga-tanga pa nga. Tanga pa siya nun. Noon, kasi dito, na siya matalino na siya dito Noong una, so nakinig siya. Alam mo anong sinabi ni King Ahab? Sabi niya, ikaw mag-royal robe. Hindi ako mag-royal robe. Ang galing nung niya, kumpare niya. Siya ang linagay doon sa harap para siya yung mamatay. So, kasi sabi ng propeta, mamamatay si King Ahab. Pero ang nangyari, so nakita siya yung may royal robe, hinabol siya. Alam mo anong ginawa niya? Lord, help me! Tulong! Kasi hinahabol na siya. Namulat yung mata ng humahabol sa kanya. Ay, hindi pala to si King Ahab. Pero may isang, yung ng kalaban, lang, hindi naman niya sinadya. Tsumachamba lang, tumama doon kay King Ahab, namatay si King Ahab. So kaya pala, natuto na pala si King Jehoshaphat dito sa chapter 20. Ang tanong, tayo natuto na ba? Hello! Mga pastors, natuto na ba tayo na huwag tayo gawa ng programa without asking and depending on God? Hello? Ang daming mga, sige, women's tayo, mag-beans tayo, mag-children's tayo. Ang tanong, nagtanong na ba tayo kay Lord? Nag-depend ba tayo sa Kanya? Or we are just depending on our own human understanding in doing ministry? That's why people ask me if dati, tinanong ako kung mag-church ba daw ako. Sabi ko, ayoko nga mag-church. Magiging pastor ba daw ako kasi takot sila na maging pastor ako. Kung sila nag-aagawan doon sa pagiging pastor, ako ayoko kasi alam ko maraming problema yan. Hallelujah. Hindi, joke lang. Kahit na maraming problema yan, pag tinawag ako ng Lord, gagawin ko yun. Pero hindi ko yan calling Kaya huwag kayong matakot. Hanggat sa huling hininga ko, hindi ako magpapastor. Hindi ko yung tawag, sigurado ako. Ang tanong, sigurado ka ba sa tawag mo? Kaya huwag tayo mag-agawa ng posisyon, siguraduhin natin kung si Lord ang nagtawag sa atin. Kapag sigurado tayo, we will continue to depend on God. And they were asking, na bring up ito nung nag-NCR retreat kami. Sabi nila,
Na-mention kasi nila, may mga nagtanong sa akin daw, ay may nagtanong na ba sa'yo, harap-harapan, bakit babae, pwede ba mag-preach, ganyan? Sabi ko, wala naman sa harap ko. Alam ko maraming tanong dyan sa gilid. Pero, tapos sabi ko, pero may humarap sa akin nung unang bago pa ang Jesus Reigns. Bakit daw hindi pastor ang tinawag? Malay ko ba? Tanongin niyo sarili niyo kasi yun rin ang tanong ko, bakit ako, bakit hindi kayo? Pareho tayo nagtatanungan dito. Sa totoo lang, na-realize ko, final answer, clear answer, spiritual insight galing kay Lord. Nung nag-retreat po kami recently sa NCR, sabi ko, alam ko na bakit ako tinawag ng Lord. Sabi ko, alam niyo po ba anong sabi ng Lord sa akin? Tinawag pala ako ng Lord dahil hindi babae ako o ano ako. Dahil, pakinggan niyo ito pakinggan niyo maigi. Bakit? Dahil hindi ako matalino. I tell you, I was never good in school. Bulakbol po ako. Magaling po ako mag-cheating sa school, sa totoo lang. Very naughty po ako when I was in school. Kaya yung mga kapatid ko, yun ang mga cum laude. Ako cum laugaw. Pero recently talagang parang namulat yung mata ko. Kaya pala tinawag mo ako, Lord. Kasi hindi ako magaling. Kapag hindi ako magaling, wala akong magawa but to absolutely depend on God. Kasi wala akong maibigay na mensahe sa inyo pag hindi ako nag-pray. Kasi hindi ako magaling, hindi ako matalino. Ang matalino pwede magsalita kung ano-ano gusto niya. Ang hindi matalino, walang masasabi. Anong sasabihin ko sa inyo? Wala naman sinabi si Lord sa akin. Ayaw maniwala ng anak ko. Palagi ko yung sinasabi sa kanya. Mommy doesn't know how to speak English before. It was so hard for mommy to speak English. Ayaw niya maniwala. I said, this is a miracle that I can go everywhere and speak English and preach in English and I don't even... Sabi, nung nakita niya yung video namin sa kasal namin, nung may konting speech ako, nahirapan ako mag-speech, sabi niya, oo nga pala, mami, no? Grabe. Napanganga siya sa oo nga, no? Sabi ko, naniwala ka na ngayon. Ayaw mo kasi maniwala eh. Pinipilit ko pang maniwala siya na hindi ako marunong. Sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Kasi, nahirapan ako. Sabi niya, how did you learn English? I don't know. I said, I don't know. I just kept on growing closer to God and I don't know. Everything just comes out of my mouth. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord! Di ba sinabi ko nga sa inyo, nung sinabi ni Lord spiritual insight, sabi ko, Lord, ano yun? Ano ang spiritual insight, Lord? Tulungan mo ako, Lord. Pero wala akong Bible school background. Pero, of course, my word of God. Hindi ibig sabihin walang Bible school background, walang word of God. May word of God ako. Doon ako naghahalungkat. Pupunta po ako sa ano. So, absolute dependence on God. Akin na yung wire. Absolute dependence on God. So, ito. Sige, hawakan mo po. So, imagine nyo, ito si God. No? Ito si pastor. Ito ang miyembro. Okay. So, ang trabaho, ito, anong nakasanayan natin? Dito ka sa gitna. Ano ang nakasanayan po natin na ugali? Si pastor, ang tinuturo niya sa membro niya, makinig ka kay pastor. Pag sinabi ni pastor, pwede, pwede. Pag sinabi ni pastor, hindi, hindi. Now, okay yan kapag bata pa, you know, the kids, the members are very young in the Lord. That's how you need to start kasi hindi naman sila marunong. Pero ang unang trabaho ng pastor ang unang trabaho ng pastor, pakinggan niyo ito, hindi evangelism. Hindi ministry. Ang unang trabaho ng pastor, makinig kay Lord.
Mga kapatid, ano po yung maibigay natin sa congregation kapag hindi tayo nakinig kay Lord? Sarili mong salita, sarili mong plano, sarili mong pag-iisip. Kaya tuloy ang resulta, magulo. Kasi galing sa tao, hindi galing kay Lord. Ang problema pa, hindi na nga nakikinig kay Lord. Ito ha, the irony. The irony is, pastors are telling their flocks to listen to them, but they are not listening to their shepherd. Hello? What right do we have to tell them to listen to us if we don't listen to a shepherd? Delikado po ito. If you miss out on this as a pastor, you miss out on everything. Ano ang trabaho? Unang trabaho is mag-minister. Makinig, to worship. That's the second point. That's why intentional waiting po on the Holy Spirit ang second point. Pero dugtong natin ito. Tapusin ko muna ito, tapos idugtong ko mamaya. So makinig, yun ang number one trabaho. Number one foundation ng ministry, ng church, ng Lord, ng body of Christ. We cannot compromise this. We cannot bypass this. But many have not even realized that this is the first ministry. So listen. And you worship God, listen to God. Communion with God. Now, from here, going here. Ano ang trabaho mo? Ang unang trabaho, I believe, ang unang goal before evangelism is to teach the member to directly hear from God. Not just to listen to pastor. Kaya nga, second point, intentional waiting, when Jesus died on the cross, when He said, "It is finished," ano yung nangyari? Diba? Yung veil, yung curtain na buksan. Anong ibig sabihin nun? Nung una, ang priest lang may access. Old Testament. But New Testament, it's open to everyone na yung direct access ng Holy Spirit because we now all have the Holy Spirit in us. That means we are able to directly connect with God. Of course, it needs training. Kailangan turuan, kailangan i-guide, kailangan yon. Pero hindi yung training natin na nakikinig lang tayo kay pastor, tapos si pastor hindi nakikinig, kaya tuloy bagsak problema ang church. So, when we are given the access, that means now we should be, as pastor, you have to be training your members to listen to the Lord Himself directly. What happens in the church? Pastor, ang mindset ng pastor, siya yung magpipreach ng word. Ang mindset ng worship leader, siya ang kakanta. Kaya ano nangyayari? Pagkatapos kumanta, copy-copy ang mga worship team, nasa labas, kasi we have inculcated in their mindset that their job is just to sing. When in fact, every Christian has to listen to the Word of God and directly study the Word of God. Dapat ang worship leader, hindi ka lang magaling kumanta. Dapat magaling ka rin sa Word of God. And you are living the Word of God.
together in this. The worship leader is also a preacher. Yung kinakanta natin, Word of God yun eh. May tono lang. Iba lang yung focus. Iba yung main call natin is to lead people to His presence. Yun lang ang difference nun. Pero how can we lead God to His presence when we have not been to His presence, when we don't know His Word? Kaya nga, few years back, our theme was intimacy with the Word. Because we cannot separate the presence of God with His Word. So how can you say you become an effective worship leader if you don't have time to study the Word of God? Hello? Pero pag ibalik natin ito, mga worship leader, dapat kayo yung unang nakikinig. Yung mga elder, yung mga deacon. Paano natin pinipili? Pag mayaman, nagiging elder, nagiging deacon, kahit na hindi marunong sa Word of God. Kaya tuloy, nagiging ang approach ng pag-run ng church, nagiging company style na, yung corporate na. Dahil ang linagay natin, mga tao na galing sa corporate na very minimal yung understanding nila sa word. Wala pang spiritual maturity. Linalagay natin sila sa posisyon. Kaya naging corporation na tuloy ang church. Instead na makinig kay Lord. Iba ang pagpapatakbo ng corporation kaysa doon sa simbahan. Ang simbahan, ang lahat sa atin, dapat dinadala natin to directly connect with God. Now, pastors, leaders, can you imagine if your worship leader, if your elder, your deacon are trained to directly, accurately, I want to put that emphasis, accurately hear from God through His Word. Anong mangyayari sa church? Pag yung leaders mo, puno ng balaang spirito. Ano bang Holy Spirit sa inyo, Tagalog? Balaan. Banal pala sa inyo. Sa amin, Bisaya, balaan eh. So, banal na spirito. Pagpuno sa banal na spirito. When we say filled with the Holy Spirit, hindi yung kanyan-kanyan lang. Hindi nun. Yung puno sa leading ng Holy Spirit. Alam niya yung tinig ng Holy Spirit. Alam niya ang word ng Holy Spirit accurately. May foundation ng word ng Lord. Can you imagine if your worship leader is so full of the Spirit and the Word of God, so mature? Mangyari nito, this will create a very powerful church. Pastors and leaders filled or full of spiritual insight. Pag may spiritual insight, pag si pastor napagod, may tutulong na sa kanya. Kasi nag-mature na yung mga flux niya. May isang pastor, palakpakan po natin sila. Sabi nung isang pastor sa akin the other day, sa Cebu, sabi niya, dapat pag mga pastor daw, sige, okay na po. Pag ang pastor, thank you. Yung mga pastor, sabi niya, sana naman yung mga pastor, pag nagkasakit, yung mga miyembro, tutulong rin kasi pag nagproblema yung mga miyembro, tulong ng tulong si pastor. Wala nang ibang ginagawa si pastor, tulong na lang ng tulong, binubuhos niya buhay niya. Sabi ko, pastor, tama yun, pero alam mo, tanungin mo rin sarili mo, kung tinuruan mo ba silang mag-mature. Kasi pag bigay ka lang ng bigay, akala mo, ang ganda nung ginagawa mo, pero pag spinospoil mo lang sila, don't ever expect that when you are sick, they will come back to you because you are raising up spoiled brats. You want them to return to you? You want to be strengthened by your own flocks? Teach them to mature. Teach them to grow up, to go to God, to connect with God, to have their own walk with the Lord through the Word of God. Naturally, when something is needed to be done in church, whether you need help or you need help in church, pag nag-mature yan sila, automatic, tutulong yan sila sa'yo. Kaya we have to wake up. Many times we are just raising up spoiled brats.
Teach them how to fish. Don't just give them fish. Amen. Palakpakan natin siya. Hindi pwede. Kaya tuloy hindi maka-move forward. Wala tayong difference. We cannot make an impact. Because dumadami ang mga miyembro pero walang maturity. Hindi nagmamature. Eh ano nangyayari pag bigyan ko kaya kayo ng 10 baby sa loob ng church? Oh, daycare center na. Oh, yun ang nangyayari sa church. Nagiging daycare center. Hallelujah. Oh, hindi kaya malito. Ikaw, isang pastor, 100 yung membro. Uwa! Aray ko po! Ang sakit! Nagtampo ako! Ito ang ginawa niya! Pastor! Oh, hindi ka kaya malito niyan! Hallelujah! Kasi babies ang nasa loob ng church. Matanda na ang edad, pero baby pa rin ang isip. Hallelujah, Bonjing! Kaya, di ba, yung dati, maliit na bote ng milk, ngayon malaki na. Bote pa rin. Ano linalagay natin sa bote? Milk, hindi meat. Oh, mahilig sa duyan. Kaya nga, it's not anymore time to preach on milk. It's time for solid food. Hallelujah! Diba, meron yan sinabi sa Word of God na sabi ni Paul, I have more that I want to tell you but you cannot handle it. Andyan yan sa Word ng Lord eh. Di nyo kakayanin eh. Kasi magagalit kayo pag pinangka ko kayo pero wala nang panahon. Magalit kayo. Kung magalit kayo, wala na akong magawa. Mahal kita eh. Mahal kita. Pati anak ko. Alam mo, pati anak ko, sinasabihan ko yan. Huwag mong gawin ang ministry dahil sa akin. Gawin mo dahil kay Lord. Kasi kahit anak kita, pwede kang mag-resign sa Jesus Race pag ayaw mo. Not because they're my son. They're my kids. They have to have their own walk with the Lord. Kasi pag nawala si mami, ano mangyari sa kanila? Pag nawala si pastor, ano mangyari sa flocks? Kapag hindi natin sila tinuruan na lumapit kay Lord. Ano nangyari nung sa pandemic? Nawala yung church. Marami rin nawala kay Lord. Dapat matuto na po tayo dun sa pandemic. Dry run lang po yun eh. Dapat ang tinuturo natin ngayon, siguraduhin natin ang success ng isang pastor. Ang pinakamagandang success niya, I believe, is not just having a lot of members, but to see them flourishing in Christ, even without pastor beside them. Yun ang gusto natin. Na tumatayo na siya. Hindi lang sa pag-preach, but sa pamumuhay. No? Kaya, absolute dependence on God. Pag nakita natin si King Jehoshaphat, nag-pray. Unang core value natin, prayer. Pero, ano sabi ng Lord? My house shall be called a house of preaching. Di ba dapat preaching? Hindi pala? Prayer. Okay, yun ang sabi niya na, house of prayer. Kinorek niyo ako na hindi preaching. Kumusta yung prayer meeting niyo? Ilang tao ang nag-a-attend? Ilang porsyento ng nag-a-attend ng Sunday, nag-a-attend ng prayer meeting? Alam natin dito, hindi natin alam dito. Nakakapagod pa pag mag-prayer, ay prayer na, nako naman. Pero worship, sige, talon-talon. Hindi eh. Absolute dependence on God is shown of
how much we inquire of God, how much we spend time with the Lord. Kaya kung titingnan mo siya, may fasting pa. Hindi lang siya praying lang, may fasting pa. Kaya doon makikita natin na it took a while for them to listen to God. Kaya yung next point, yung sinabi ko, intentional waiting upon the Holy Spirit. So, verse 3 to 4 again. So he also, Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. Asked the Lord. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. So, alam natin in 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves, absolutely depend on God, humble, mag-pray. Ang sabi ng Lord sa akin, the greatest evidence or one of the I would say clear evidence that the church is so prideful is prayerlessness. Because if we don't pray, there is no humility. In the worldly sense, humility is humble lang. Magalang, humility. But in the eyes of God, humility is beyond sa pagiging magalang. It's dependence, absolute dependence on Jesus. If your dependence is on an idol, you are prideful pa rin. Kaya magtataka tayo, baka sila mas humble pa, iba yung Diyos nila. Mali po, prideful pa rin sila. Dahil ayaw nilang i-acknowledge si Jesus as their Lord and Savior. Kaya, yung gusto natin pakita kay Lord na humble tayo, may prayer time talaga tayo with the Lord. May waiting on the Holy Spirit talaga tayo kay Lord. Na hindi tayo gagawa ng mga gawain na hindi tayo inuutusan ng Lord. Kaya, pag titignan natin, sabi ng verse 13, 20, 2 Chronicles 20, 13, 14, as all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives, and children, kasama pa buong pamilya, the Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. His name is Jahaziel, son of Zechariah. So, bumaba ang the banal na spirito. The Holy Spirit came down. We all know that in the Old Testament, the Spirit of the Lord, the Holy Spirit will come on one person and will leave, come and go. But in the New Testament, as I said a while ago, andito na sa atin. So, nung binuksan na yung curtain, di ba? It is finished. Nabuksan, humati yung curtain. So, Holy of Holies. Dati, ang high priest lang ang pwedeng pumasok. Ngayon, we are now given the privilege to enter into that Holy of Holies directly. Hallelujah. Ang tanong, pumapasok ba tayo dun sa Holy of Holies? O napagod na lang si Lord sa kakaantay sa atin? Siya na yung anak ko. I died for it already, not just for them to go to heaven, but to redeem our communication, our fellowship. Sana yung anak ko. Sana yung si pastor. Sana yung elder. Busy sa ministry, pero walang panahon para sa akin. Ano kaya ang feeling ng Lord? Marami sa atin dito, nanay tsaka tatay. Nakikita ko sa mga edad natin, malalaki na yung mga anak natin. Sino dito sa atin na nanay tsaka tatay na natutuwa na hindi marunong lumingon yung anak natin? Hindi marunong bumisita sa atin. Nag-asawa na, biglang nawala na, nakalimutan na si nanay tsaka si tatay. Sino sa atin matutuwa? Masakit sa atin, di ba? Paano na si Lord?
masakit kay Lord na wala tayong panahon para sa Kanya? Di ba masakit sa Kanya yun? He died for you and me. He paid the price on the cross just to redeem you, our relationship with Him. You know, we all have to realize what was lost in the Garden of Eden was our fellowship with the Lord. Yung fellowship nila, ni Adam tsaka ni Eva. Pero binalik na nga ng Lord, binuksan na nga niya yung access. Pero tayo walang panahon. Ang busy natin sa ministry, pero wala tayong panahon para sa Kanya. Lord, reveal your heart to us. Mga kapatid, the Lord is waiting for us. The Lord has done His part. Ginawa na niya yung part niya. Pero tayo, kontento na tayo sa Sunday service lang. Ang gusto ng Lord, hindi lang Sunday service. Ang gusto niya, mga kapatid, one-on-one with us. Alam niyo po, mabigat sa spirit ko, sa puso ko ito. And the sad part, it has even become a strange thing to talk about waiting on the Lord. Hindi na siya common. Uncommon na po siya. How can God move if we are always busy? Alam niyo, wala lang dito, yung may nag-usap kami doon sa aming yung assistant ko na pastor. During the pandemic, there was a vision that the Lord showed me. Sabi niya doon sa seashore, sa dagat. Di ba yung sa mababaw na dagat? Sa beach, maraming tao. Kapag maraming tao, ano nangyayari? Di ba yung sun, lumulutang siya? So, nagiging murky, nagiging malabo po yung tubig. Pag maraming tao. Pero nung pandemic, sabi ng Lord sa akin na, pinahinto ko pati simbahan. Kasi gusto ko pati yung activity mahinto. Bakit? Kasi pag, imagine nyo yung seashore, kapag umalis yung mga tao, pag wala ng tao ang seashore, ano nangyayari? Lumulutang na, bumababa na yung sand, di ba? Buhangin. Bumababa siya. So, nagiging clear yung water. Pag wala na siyang sobrang maraming activity. Doon, pag na-clear na yung water, doon mo na makikita yung isda, yung chorus. Ay, ang ganda ng chorus. Ang unique pala. Ayan, may isda siya. Alam mo, ang ganda doon sa ilalim. Kahit hindi ka nga minsan mag-snorkel, ano na kitang-kita na kasi clear. Sabi niya na, yun ang hinahanap ko ngayon, hindi maraming activities. Pinapahinto ko nga nung tinuturuan ko nga ang mga ministers. Sinet off ko nga nung pandemic, pati yung church, because I was trying to remind the church that this is not about more and more activities in church. More activities does not equal to obedience to God. Pag gumawa po tayo ng activity na hindi tayo inutusan ng Lord, that is disobedience. Pero minsan feeling natin, pag walang activity, parang wala tayong ginagawa.
mag-pray kaya, tawagin niyo yung church, unahin kaya yung prayer, pagigtingin, strengthen the foundation of prayer and waiting on the Lord. Then you will be able to see clearly what to do. Bullseye! Bullseye yung mga ginagawa natin. Hindi sayang ng panahon, walang sayang ng pera, walang sayang ng mga energy. Bullseye. Kasi alam natin, ito yung pinapagawa ng Lord. Ayan, no? Yan. Kaya kailangan, we need to stop and learn from our own mistakes. Puro activity, pero pag pakinggan mo na lang, wala. Saan ba ito papatungo tong activity na to? Marami na ang pagod. Hopefully, hindi lahat pagod. Marami nang pagod sa ministry. Bakit? Dahil ang ginagawa na activity, hindi galing kay Lord. Utos ng tao, hindi utos ng Lord. Kasi hindi nakikinig. Pero kapag tayo nakikinig, ano nangyayari? Kaya nga ito, milagro ito ng Jesus Reigns. Ito lang so far ng ministry na generally in the body of Christ, hindi ko naman, again, not to be exclusive, but so far, ito lang yung naalam ko, ikaw pa magpe-pray, ikaw pa yung hindi makilala, ikaw pa yung pagagalitan, kasi pag i-unite mo yung body of Christ, ikaw yung nasa gitna, so ikaw yung mag-humble, ikaw yung papagalitan, ikaw yung iinsultuhin, ikaw yung ipe-persecute, ikaw pa yung magbibigay, sacrificial giving, tapos hindi pa pipitsugin yung pinakamaganda pang ibibigay mo. 5 core value which sounds so impossible in the very beginning of this ministry. But because it is from the Lord, nagtatribe ngayon hanggang 15 years. To God be all the glory. Walang pwedeng kumuha ng glory dito kasi hindi kayanin ng tao. Pag wala ang Holy Spirit dito, matagal na itong wala. Pero dahil galing ito sa Holy Spirit, ito mismo, it's the manifestation of His resurrection power in our midst. But there is a greater manifestation of His resurrection power. Pag mas malalim pa yung pagkaintindi natin. Kaya, kung titingnan natin, walang Bible school background, wala tanan, hindi ako kilala. Hanggang ngayon, ordinary pa rin na tao tayo, magkakapatid lang tayo, we are all brothers and sisters, I'm not better than you, we are just here together to worship and to exalt the name of Jesus. Nobody is higher, nobody is lower. Jesus Christ is here to call forth every part of the body of Christ to render your talent, your gift unto the Lord and to sacrifice for His kingdom, for His name's sake. So kung titingnan mo, walang human ways to bribe, to bait people in this. Opposite pa nga. Opposite pa nga ang ginagawa natin. Pinapagastos natin, hindi natin binabayaran. Hindi pa pinapalakpakan, pinapagalitan pa. Tapos nagtatribe. Sa tingin nyo, hindi ito kay Lord? Sagutin nyo ako. Si Lord lang ang pwedeng mag-sustain ng ministry na to. Dahil ito ay galing sa Kanya. Amen? Milagro kasi ito sa bansa natin eh. Alam nyo, last year, bago ako nag-preach nito, sabi ng Lord sa akin, stop everything, you rest. So wala akong tinanggap. Mga invitation, wala akong tinanggap. Sorry po. Ay naku, may invitation na naman ako. Sorry po, magpaalam po ako. Ayaw ng Lord. Pero ako, gusto ko. Kasi naawa ako eh. Ano talaga, mabait puso natin, no? Pag tinawagan tayo, no? Parang yung puso natin, gusto mong tumulong. Pero pag sinabi ng Lord, huwag mo tulungan.
Ano ang tendency? Tumutulong pa rin. Pero, by the grace of God, hindi ko kaya. Lord, sabi ko sa tumatawag sa akin, sorry po, hindi ako pwede. Ito, isa na itong sorsogon eh. Tinawag ako last year eh. Tapos ginawa niya, January, pinapunta na kami doon sa sorsogon kasi tapos na last year. Pero, pinapoint out ko lang is that there will be times that when we obey the Lord, when we listen to God, when God says stop, we have to stop. Kahit na gusto natin. Pero alam niyo po, while I was resting in our place, in my house, and all this time, sabi ng Lord sa akin, "Nak, papakita ko sa iyo na anong magagawa ko while you are resting." Alam niyo po, nagulat na lang po ako. Si pastor, ating pastor, yung kasama ni Brother Albert, si Pastor June, alam niyo po, palagi silang dalawa na lang ang umiikot. Meron isa pero na-busy. Sila na lang po palagi nag-iikot. Of course, meron din dito yung mag-asawa, meron din. Pero kami-kami na lang. Alam mo, nagulat na lang ako, I think, mga months after, mga later last year. Sabi ni Pastor John sa akin, alam mo, Sister Gina, grabe si Lord. May pinadala na siyang 3 na pastor who is joining me all going around Luzon. Hallelujah! So nagtatagal! Nandito rin sila ngayon. Yung isa na iwan muna kasi asikaso yung wife niya. Pero 3. Wala ako. Si Lord ang nag-raise up. So alam niyo po, ang waiting, sometimes when the Lord says, wait, stop, because God wants to show you that even without you moving, God is able to make things happen. Woo! Hallelujah! Kaya sabi nila, sister, paano mo yan kinaya sa laki ng ministry? Hindi naman kasi akin ito, si Lord kay Lord to. Kung ano lang sinasabi niya sa akin, yun lang gawin ko. Pag hindi niya sinabi, huwag ko nang gawin. Pag nagkagulo sila doon, tapos wala namang sinabi si Lord sa akin na kailangan ko gawin, magkagulo na muna sila doon. Si Lord na lang bahala, mag-pray na lang ako. Huwag natin isolve kaagad. Magaling kasi tayo minsan eh. Tayo yung nagsosolve. Nangunguna tayo kay Lord. Pinapangunahan natin si Lord. Sabi ng Lord, huwag muna. Hindi Lord, kailangan na ng tulong. Huwag muna nga. Hindi, kailangan tingnan mo Lord. Nandun na tayo. Huwag kang mag-activity. Hindi Lord, kasi yung mga mapapagod yung mga, kailangan masustain sa activity. Delikado yun kapag activity ang nagsusustain sa kanila. Pinapalutang ng Lord minsan pag pinapahinto niya tayo because He wants to show something that we have not even seen it. Kaya yung intentional waiting po, ito last, bago tayo pumunta sa third point. Ang intentional waiting is the foundation of every ministry. You remember Jesus? When Jesus, before He started His ministry, what did He do? He fasted and prayed for 40 days. Ang tanong, tayong mga nasa ministry, did we ever fast and pray for 40 days before we were ordained to become a pastor? Mas magaling pa tayo kay Jesus. Hindi natin kailangan si Lord. Kaya ko to kasi nag-graduate na ako ng Bible School. May pastorate degree na ako. Kaya ko na ito. Kaya tuloy naging palpak ang church. Jesus Himself waited for 40 days, 40 nights before launching into His first ever ministry. It took Him 30 years to prepare. Hindi tayo makaantay. Diretso ka na, may talento ka. Sige, kanta ka na. Guilty tayo niyan. Kanta ka na, ikaw magaling ka na. Ikaw, cum laude ka. Ikaw na, magiging elder ka na,
ginawa nila nung pinalitan nila si Judas? They fasted and prayed. Lord, ito ba yung ipapalit kay Judas? Pero wala, tayo automatic na. Kaya we have to understand, we need to recalibrate our approach of the ministry. Major recalibration. Hindi siya minor, major recalibration. Sa buhay muna natin. Huwag tayo tumingin kay pastor. Pag hindi tayo pastor, huwag natin sabihin kay pastor na ganyan. Tingnan natin yung sarili natin. Let's look into ourselves. As the preachers of the Word of God will also individually look into ourselves. Let's look into ourselves. Kaya nagkakagulo eh. Then, third point. No? Marami pang pwedeng sabihin, pero yung third point na tayo. Pag meron tayong intentional waiting, teka ha, bago pala, doon sa spiritual, sa third point. Acts 4:13, this is so important. Acts 4:13, now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Peter and John did not go through any training, did not go through any Bible school. But kung titingnan mo, ang description nila kay Peter and John is, they have been with Jesus. Ang tanong, as a pastor, as the ministers of the Word of God, and that includes the worship team, can people say that we are a people who are closely knitted with God? Yan kaya ang description ng tao sa atin. Pag nakita si pastor, ay si pastor, very close yan kay Lord. Dapat yun ang description ng mga tao pag nakita nila tayo. Yun ang makikita nila. Malapit ito kay Lord. Hindi magaling lang. Hindi matalino lang. Hindi forma lang. Pero makikita ng tao na itong tao na to, itong pastor na to, sobrang close kay Lord. Because we want the power of God to manifest in the lives of His people. Kaya, ito, take note of this. It's not about having a lot of degrees, maraming plaque sa office, maraming mga certificate. Anhin yan mga certificate kung wala naman si Jesus. It's not about having certificate. Wala yan sa Biblia, yung mga certificate na yan. Kaya wag natin anuhin yan, wag natin habulin yan kasi wala yan sa Biblia. In fact, sabi nga ni Pablo those are garbage. Those are rubbish. Title? Rubbish yan, basura yan. Bakit niyo pinupulot ang basura? Mga certificate, hindi importante ang certificate. Hindi importante ang plaque sa mata ng Diyos. Ang importante sa Kanya na nakukuha natin, na intindihan natin ang puso niya. Then when we are close to God, then we will receive spiritual clarity. Magkakaroon ng linaw yung mata, spiritual eyes natin. Pag magkakaroon ng linaw, tingnan mo si King Jehoshaphat. Yung sinabi ng ating kapatid kanina, hindi armies ang pinadala ni King Jehoshaphat. Ang una niyang ginawa, nag-rely siya kay Lord, nag-wait siya, tapos na-receive niya yung revelation ng Lord. Anong sabi ng Lord? In verse 15 and 17, He said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem, listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid, do not be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's." Wow! Imbis na matakot, imbis na mahirapan pa, i-gather yung kanyang mga military, hindi na siya naghirap. Ang tinawag niya yung mga worship team.
O worship team, malika, mag-worship tayo. O di, hindi na tayo mahirapan nito. Kasi sabi ng Lord, that battle belongs to me. Let me fight for you. Don't fight it yourself. Hello? Relaxing ang battlefield kapag si Lord ang magfa-fight para sa atin. Hello? Palakpakan natin si Lord. At yun po ang gusto kong makita sa mga pastor. Rested po sila. Hindi pagod na pagod si pastor. Kasi kawawa kapag palaging pagod si pastor. So kung titingnan mo siya, ano ang ibig sabihin ng receiving spiritual clarity? Yun ang spiritual insight, understanding of situation, God's perspective, specific instructions, awareness, enlightenment, revelation, focus, vision. The Lord will give us strategies, heavenly strategies. Hallelujah! Ano nangyayari ngayon sa bansa natin? Let's not listen to the news. Let's listen to the Holy Spirit on what He has to tell us. But even before, what happened?